So, meron akong papakita sa inyo, no? Ayan, yung nakikita nyo sa video. So, yan ay mga ricados. Ayan, no? Baka akala nyo maggugulay tayo, no? Hindi tayo magluto ng gulay, no? Yung akin ay gagawa tayo ng gamot. So, ang mga ricados na ito ay isa din sa magaling na gamot sa mga karamdaman. So, meron tayo ditong ayan, yung sibuyas Bombay, no, sa ang tawag dito sa amin. So, sibuyas Bombay. So, ito yung sibuyas na medyo puti ang klase. Dalawa kasi ito, merong maputi at saka merong pula. Kahit saan dito ay magaling, no, pareho lang ang epekto. So, itong hawak ko ngayon ay sibuyas puti. Meron naman tayo ditong bawang. So, ito rin, isa na ito sa magaling na gamot. Tulad ng pababa ng high blood, saka paboost ng immune system. Isa na itong bawang ang pinakamaganda. At meron tayo ditong kalamansi, no? Sa iba nito ay tinatawag itong limonsito. So, sa Tagalog ay kalamansi. So, ayan, no? At ito naman, yung dahon nito ay kilala nyo ito. So, ito yung dahon ng malunggay. Ang malunggay ay isa rin sa pinakamagandang gamot at gulay, no? Kaya isa nito sa ating mga gagawing gamot, no? Kung paano siya gagawin. Okay? At ito, yung mga dahon dito na ito, kung nakakilala nito ay ito ay ang tinatawag na oregano sa Tagalog. So, ayan, no? So, marami ito kahit saan. Ay marami kayong makikita nito. Hindi ko lang makuha kung ano yung pangalan nito sa iba, yung tawag nila. So, sa Tagalog to ay oregano. Okay? So, isa nito sa mabisang gamot sa ubo. Maraming karamdaman din ang mapagaling nito, nitong oregano. At itong malaking dahon nito na makikita nyo, ito yung sambong. Sa Bisaya nito is alibhon or gabon, no? Sa Bisaya gabon or alibhon, sa Ilonggo. Then sa Tagalog to ay sambong. So, isa nito sa nilalaga nila para sa UTI. At sa mga matatanda na rin ay maganda nito sa iwas sa pagbara ng ng tubo. So, isa dito sa magandang gamot inumin o ilaga bago inumin ang sambong para lumuwag yung mga daanan ng ating mga dumi. Okay? So, maganda ito sa UTI. Doon sa mga matatanda, iwas prostate. Kaya ito ang magandang laga tapos inumin itong mga sambong, dahon ng sambong. So, yan, no, mga dahon na nakuha lang natin. So, ito lang muna sa ngayon. At kung paano ito gagawin, mag-support na lang ako ng mga video, no, na galing din sa mga nasilik natin na magaling din magpaliwanag ng mga ganitong mga gamot. Kaya i-support ko na lang ang video at para malaman nyo at mapaliwanag ng gusto kung paano talaga ito gagawin. Okay? So,
panoorin nyo ang video hanggang sa dulo. At pakilike na lang and share din para tulong na rin ito sa aming mga content creator na bilang support sa ating channel. Okay? So maraming salamat at panoorin nyo ang video para sa dagdag na paliwanag sa mga ganitong mga gamot. Okay? Ganito ang gawin para hindi madaling magkasakit. Kumuha ng kalahating pulang sibuyas, alisin ang gitna at lutuin sa mahinang apoy kasama ang katas ng kalahating kalamansi, isang kutsara ng honey at hayaan itong kumulo ng dahan-dahan at panoorin ang milagro. Ang namamagang lalamunan at plema ay mawawala na parang mahika at ang iyong immune system ay magiging matatag na parang bakal. Bawang, onion, kalamansi, tsaka oregano. Ito ang 6 na sangkap na kayang labanan ang maraming karamdaman. Gamitin ang 3 hiwa ng luya, isang maliit na turmeric, 3 butil ng bawang, isang maliit na sibuyas, malunggay, at isang kalamansi. Pakuluan sa 2 basong tubig ang mga sangkap ng ilang minuto. Palamigin ng kaunti saka idagdag ang katas ng kalamansi. Inumin araw-araw para sa lakas at proteksyon. Kung may mga mahal kayo sa buhay, kakilala o kaibigan na dumadanas ng stroke at tumabingi ang kanilang ibang bahagi ng parte ng katawan tulad ng bibig, kamay, paa, kundi naman ay umurong ang dila at hirap magsalita, iparating nyo ang video nating ito dahil malaki ang maitutulong nito sa kanila. 2 sangkap lang ang kakailanganin natin, luya at ang tanglad. Isa sa kakayanan ng luya ay maibalik ang dating pagkakasalansan ng fiber ng ating muscles. Nagagawa din itong mapakalma ang mga stress at sobrang banat nating mga litid at muscles. Nagpapaganda din ito ng ating puso, nagpapaganda ng bomba ng ating puso, pampababa ng dugo, pampababa ng kolesterol, nagpapabuti ng ating brain health, natural pain reliever nito, nag-aalis ng pagmamanas ng ating katawan, lunas sa rayuma, at nagbabalik ng gana sa ating pagkain. Habang ang tanglad naman ay nagagawa ding magpababa ng kolesterol sa ating katawan, nagbabalanse ng ating blood pressure, detoxifier ng ating buong katawan, take note, buong katawan, nag-aalis din ng ating rayuma. Sa kabuuan, ang 2 ito ay malaki ang maitutulong sa ating katawan, specifically sa taong na-stroke at nagkaroon ng problema sa kanilang katawan. Uminom lang nito ng 2 beses sa isang araw, umaga walang laman ng tiyan, at sa gabi bago matulog. Kung mababa ang dugo, 1 baso lamang sa isang araw. Mabisang pangtunaw ng taba na nakabara sa ating puso, luya, bawang, kalamansi at honey. Kung ikaw ay naghahanap ng herbal lang. Dahil nakakatulong ito na palakasin ang ating puso at pangtunaw ng taba, panlinis ng ugat at panlaban sa kolesterol, ito lang yung iyong gagawin. Hiwain ng maliliit ang luya bawang, 2 piraso kalamansi at 1 kutsarang honey, ilagay sa baso at lagyan ng maligamgam na tubig, uminom lang ng 1 baso sa umaga at 1 baso bago matulog sa gabi. Try mo na, napakabisa nito. Ikaw ba ay sobrang napapagod at nanghihina ang iyong katawan? At gusto mong manumbalik ang iyong lakas? Ito ang iyong gagawin. Maglaga lang ng dahon ng pandan, tanglad at bawang sa 2 baso na tubig sa 5 minuto. Dahil sa taglay nitong pampalakas ng resistensya, pampalakas ng ating dugo, pampabawas ng stress at pagkapagod, pampalakas ng buto at katawan. Pakiramdam mo ba may kasama sa bahay kahit mag-isa ka? Subukan mo ito. Kumuha ng bowl at ilagay dito ang butil ng asin, 3 buo na bawang, 2 dahon ng laurel at balat ng lemon o kalamansi. Ilagay ang bowl sa mga sulok ng bahay, sa harap ng pinto, o ilalim ng kama. Palitan kada linggo para laging sariwa at pantaboy ng negatibong enerhiya sa paligid. Babala, lagi ka bang nakakaramdam ng biglaang hilo, matinding sakit ng ulo, o parang umiikot ang paligid mo?
Huwag mo itong balewalain, maaaring senyales na ito ng papalapit na stroke. Isang natural na remedyo ang ginagamit ng marami para maibsan ang sintomas ng migraine, vertigo, at makatulong sa pag-iwas sa stroke. Pakuluan ng 5 hanggang 7 dahon ng oregano at 2 butil ng bawang sa 2 basong tubig sa loob ng 10 minuto. Salain at inumin habang maligamgam. Gaano kadalas? Inumin ito 1 beses sa isang araw, 3 beses sa loob ng 1 linggo lamang. Kung gusto mong subukan ang natural na paraan, save mo ang video na ito at i-share mo rin para makatulong sa iba. Ang pag-inom ng pinakuluang tanglad, dahon ng oregano, luya at bawang sa umaga ay nakakatulong palakasin ang ating resistensya. Pinapababa nito ang blood pressure at cholesterol sa ating katawan. Panlaban sa ubo, sipon, pamamaga tulad ng rayuma, arthritis at gout. Nakakatulong linisin ang dumi na naipon sa ating baga. Pinapalakas ang ating katawan at natural na halamang gamot. Kung may karamdaman, may iniindak ang sakit at may maintenance kang gamot na iniinom, ito ang gawin mong tea sa araw para malinis ang kidney at nakakalinis ng ating katawan. Magpakulo lang ng 1 basong tubig at ilagay ang sibuyas, bawang, luya at pinakahuli ang kalamansi sa loob ng 5 minuto at inumin sa umaga at sa gabi 30 minutes bago matulog. Kung matindi ang ubo mo o isa sa pamilya mo, gawin mo lang ito 1 sibuyas at 1 pirasong luya. Ilagay sa 1 lagayan, magdagdag ng pulot at pigain ang katas ng 1 kalamansi o lemon. Uminom ng 1 kutsara ng syrup na ito sa umaga at 1 pa sa gabi. Makakatulong itong lumuwag ang plema sa baga, pakalmahin ang ubo at linisin ang mga daanan ng hangin. Gawin mo na ito ngayon. Paki-share ng maraming matulungan.